Sinabihan nga pala ako ni Mike na magdala ng power gel. Makakatulong daw to sa akin. Kaya naman nagpabili ako sa kanya ng 2 piraso. Pero nung maubos ko yung isa, parang wala naman ako naramdamang pagbabago. Mas naramdaman ko pa ngayon panghihinayang sa pambili ng power gel. Paano 150 isa? Dahil nga rito, naalala ko tuloy yung presyuhan ng mga batang gipet. Hindi ba 150 din sila? Charot! May nakasabay rin pala akong 2 siklista rito. Magkagrupo siguro sila. Pareho kasi sila ng jersey. Bilib nga ako sa lakas ng mga to. Paano kahit na mas malaman sila kaysa sa akin? Lamang na lamang naman sila sa lakas sumipa kaysa sa akin. Yung isa nga dyan naka-gravel bike pa habang umaahon. Hindi ba ang lakas? Halas nga lang din sa akin. Merit! Pagkatapos sa di kalayuan, may isang siklistang umaahon mag-isa. Ang suot niyang jersey ay kakulay ng langit. Paglapit ko, hindi siya pangit. Naglalagkit nga lang dahil sa pawis. Huli na nang malaman ko si Joel pala to. Paano mata pobre ang lola nyo, no? O sa English, poor eyesight ang lola nyo. Charot! Nasa kuti talaga ako sa mga ahon dito, mga besh. Paano hindi ko tupperware yung lugar? Kaya naman nabumtarat-tarat si Mama Runyo. Pagkatapos may nakasabay ako dyang pogi, mga besh. Kaya naman si Akla nag-aalok ng tulong financial 150. Kaso 100 na lang pala natira sa akin. Hindi ba pinambili ko ng power gel? Kaya naman nagpapadagdag pa siya ng 20. Ito ang sabi niya, oh. Ay, gusto ko 120. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, uutangin ko muna yung 20. Pag uwi ko sa bahay, i-gcash ko na lang sa kanya. Kaso hindi pumayag. Kaya ayun, ang syuta, iniwan na ako sa ahon. Merit! Sa lahat ng ahon na inakit namin, ito ang pinakamahirap sa lahat. Naglalaro to sa gradient at 28. Kaya naman yung hita ko, gumaya na rin sa pagkalalaki ko. Bumigay na. Paano pinulikat na ako sa ahon na to? Kaya naman bumaba na ako. Syempre, hindi naman ako papayag na ako lang mapapahiya sa video na to. Kaya naman pati si kuya kinuwaan ko na rin habang nag-aakay. Mga 15 seconds lang ako nagpahinga at agad din ako sumakay ng bike. Kaya siguro ako pinulikat. Simula pa lang kasi puro bakbak na at wala ngang pahinga. Ito yung pinakamahirap Kaya mo pa rin. Ano lang ako, punilikat na ako. Pagkatapos ng mahirap na ahon, ang kapalit masarap na hangin. Dahil lusong ang bumungad sa amin. Nakapagpahinga na ako kaya okay na ako. Yung excitement na matapos, ramdam ko pa rin. Nang biglang, Abo kakaliwa doon sa may boundary. Diba, yung 70. Eto, 70. Kaya yung 120 diretso. Pero dito sila napasok yung 70. 120. Diretso pinapasok. Di ba balik ako doon? Baba kaliwa. Namaliraw ako ng daan dahil 70 km lang daw ang dumadaan doon. 120 ka ba? 120 ka? Ayun alam, magpas ako ng pasok. Hindi daw dito yung pasok ng mga 120. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip nila at sinabi nila sa akin yan. Parang lumalabas kasi na pare-pares lang ang dinadaanan ng 70 at ng 120 km. Kaya dahil sa kanila lumusong ulit ako ng Fantasy World. Nung ma-realize ko na mali talaga ang dinadaanan ko, umahon ulit ako ng Fantasy World. Inisip ko na lang kaya nila ako pinababa ng Fantasy World. Dahil masyado silang nalalakasan sa akin. Charot! Ginutom tuloy ako dyan kaya naman kumain na ako. Siya nga pala, nagdikit na rin ako ng sticker dyan. Wala na rin talaga akong balak tapusin yung nasimulan ko. Wala na rin kasi ako ng gana. Buti na nga lang nakilala ako ng grupong to. Sila nagpabago ng mali kong desisyon. Ang sabi nila tapusin ko na. Malapit na rin naman. Pagkatapos pinasabay na ako sa kakilala nila. Kaya yung dinaanan namin, dinaanan ko na yan kanina. Dito nga sana ako papasok. Kaso ang sabi 70 nga lang daw dyan. Kaya naman nagsisisi ako kung bakit nagtanong pa ako sa kanila. Di dapat sa mga oras na to tapos na ako at nagpapahinga na. Siya nga pala yung nakasama ko sa ride. Maraming salamat sa iyo, idol. Binubola-bola ko pa nga siya dyan. Ang sabi ko ang lakas niya. At sinabi ko pa nga na siya ang pinakamabilis na nakilala ko na naka-folding bike. Sinabi ko lang yung para lalo yung bilisan ng takbuhan. At ayun mo, effective naman. Dahil mas lalo niya pa nga binilisan ng takbuhan. Merit! Kaso pagdating namin dito, nagkahiwalay rin kami. May tinulungan pala silang na-flatan. Hindi lang pala malakas si kuya, may malasakit din pala sa iba. Kaya naman pagdating sa dulo, naligaw na naman ako. Paano yung sinusundan ko palang siklista? Nakakuha na ng medal at pauwi na sa kanila. Kaya ang lagay, hinatid ko na lang siya sa bahay nila ng ligtas. Charot! Dahil nga sa sobrang desperado ko na nga makapunta sa finish line, nangharang na ako ng sasakyan sa daan. Dito nga naramdaman ko kung paano maging badyaw. Paano naranasan kong kumatok sa bintana ng sasakyan sa kaligitnaan ng traffic. Pagkatapos mga besh, binigyan ako ni ate ng 5 piso. Pagkatapos nakuha niya pang i-vlog. Merit! Kaya ang sabi ko sa kanya, gawin niya ng 20 para meron na akong 120. Para mabuking ko na si Pogi. Pero ang sabi niya,
Hindi na, wala nang barya. Charot! Yun na nga, di bali siya ang nagturo sa akin ng tamang daan. Kaya naman bumalik na naman ako sa dati kong dinaanan. At dito nga, naging masaya na ako at panatag nung may nakasabay akong siklistang babaeng malakas. Since mga babae ang nagturo sa akin ng tamang daan, kaya naman naniniwala na ako na ang mga babae talaga ang laging tama. Emerit! So imbes na 120 lang ang tinakbo ko, naka 154 km ako. Tuwang-tuwa talaga ako nung makahawak na ako ng medal na alam kong pinagpaguran ko. Lahat ng pagod nawala, kahit nagkanda wala ako sa daan. Hey! Panis! Hey!